Nasa Campo Crame na ngayong gabi si dating Senador Bong Revilla matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay po ng flood control scandal. Sa video na inilabas ni Revilla, giniit niyang wala siyang balak takbuhan ang kanyang kaso. At live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balita niya si Gary De Leon. Gary, naaresto na ba si dating Senator Bong Revilla? Mayan, pasado nga alas 10 ngayong gabi, nakita natin si Senator Bong Revilla na mula sa gate nga nitong Crame ay naglakad patungo sa tanggapan ng Chief PNP. Marami rin siyang kasama bago siya pumunta ron, ay kanina rin naglabas siya ng video at naglabas siya ng mga saloobin. Pakinggan natin. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hindi ko po may paliwanag kung ano nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Lamang po, maraming salamat. Yan nga po ang video na inilabas ngayong gabi ni Bong Revilla. Anya, wala raw due process. Kanina lang nang ilabas ng Korte ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arrest warrant kay Revilla at 6 na DPWH official. Kasama sa mga pinangalanan sina Bryce Erickson Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Esmelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Para yan sa kasong isinampa ng Ombudsman na malversation of public funds o paglustay umano ng pondo ng bayan na sinamahan para ng pamimeke ng mga dokumento. May hiwalay ding aligasyon ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa ilan sa kanila. Nag-ugat ang kaso ni Revilla at ang DPWH official sa information ng prosecution na maaaring pineke nila ang accomplishment report at disbursement vouchers ng proyekto para ma-release ang 76 million para sa construction ng 92.8 million flood control project sa Pandi, Bulacan na idinileklarang natapos na pero isa pa lang ghost project. Noong January 12, 2026, sinabi ng Office of the Ombudsman na sapat ang basehan para ituloy ang kaso. At nang umabot ito sa korte, malinaw ang naging desisyon na kitaan ito ng probable cause. Sa madaling sabi, ayon sa korte, may dahilan para arestuin at may dahilan para ituloy ang paglilitis. Kasabay ng arrest warrant, meron ding hold departure order laban sa kanila. Ibig sabihin, walang kawala, bawal lumabas ng bansa ang mga akusado. Layunin nito na matiyak na maharap sila sa korte at hindi tatakas sa proseso ng batas. Una nang inaresto sa Senado ang kapwa-akusado ng mga dating DPWH official na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Inilagay rin sa hold departure order si Revilla at no bail ang kanyang kaso. Bok, ang mangyayari ngayon kay Senator Bong Revilla ay dadaan siya sa booking process kagaya ng mugshot at medical. At ironic nga ito dahil ang mangyayari sa kanya ay muli siya makukulong dito sa custodial facility ng Crame kung saan dati rin siyang nakulong. Pero sa ngayon wala pang statement ang PNP kung talagang saan opisyal na kulungan siya ilalagay. Pero sa ngayon magpapalipas na siya ng magdamag dahil arestado na siya dito sa Crame. Bok. Gary, so dahil non-bailable siya as recommended by the prosecutor sa bale diretso na yan hanggang sa paglilitis. Tama, Bok, dire-diretso na ito. Ang gagawin muna ngayong magdamag, siyempre yung booking process, mugshot, medical, and then siyempre magre-relax siya at bukas yung proseso naman ng pagre-return ng warrant sa Sandigan Bayan at hindi natin alam yung proseso kung ipipresenta pa siya doon o mananatili na siya sa custodial facility rito hanggang sa magkaroon na siya ng first hearing. Bok. Oo, liwanagin lang natin, Gary, yung sa custodial facility kasi ang alam natin yung last time siyang nakulong, ni-request niya yun dahil di ba PDAP scam yung kanyang kinakaharap nun. May posibilidad ba na mauwi sa city jail itong dating senador? O talagang custodial center na siya hanggang sa gumulong yung pagdinig laban sa kanya? Wala pang opisyal na announcement kung saan nga siya talaga ikukulong. Pero dahil nandito siya sa Crame, maaaring balik bahay siya doon sa custodial facility. Kung sa city jail man ay i-announce ito ng PNP sa araw ng bukas o kung wala ay mananatili talaga siya doon sa dati niyang pinagtigilan doon sa custodial facility. Dito na nga kasi lahat naman ng mga VIP na medyo malalaki ang pangalan ay dito talaga unang dinadala.
Okay. Bok, huling tanong kasi we were watching the video just a while ago, yung pagpasok niya ng Campo Crame. Nakasabay ba kayo sa pagpasok sa Campo Crame? At wala ba siyang binigay na kahit anong pahayag? Maliban dun sa ginawa niyang vlog ba yon o recorded statement na nilabas sa social media? Bok, nung nakita natin naglalakad siya, no, sobrang dami niyang kasama. So, tsaka gwardyado siya ng mga pulis kasi nagigipit din ng seguridad dito sa Krame, no. So yung mga member ng media hindi talaga makalapit dahil sobrang higpit ng seguridad. Hindi siya dumaretso sa opisina ng CIDG, dumaretso siya rito sa pinaka main building, ito yung sa office ng Chief PNP at doon muna siya pansamantalang itinigil. Bok. Gary, sorry sabi mo nga, VIPs na dyan sa custodial center. So, syempre, alam mo nang iniisip ng ilan sa mga kababayan natin, bakit kapag VIP ay sa custodial center. So, yung naunang naaresto rin kanina, by an hour or 2 hours lang nauna sila, Bryce Hernandez, tsaka JP Mendoza, dating DPWH officials, dyan din ba sila sa custodial center? At VIP din ba ang treatment sa kanila? Paglilinaw lang man kasi kanina hindi natin nakita yung dalawa, no? Saka iba, kung may iba pang naaresto, kung dinaretso na sila sa CIDG office o dinaretso sila sa City Jail sa Pasay. Kasi wala pa talagang announcement ang PNP, medyo blanco pa tayo. Pero sa ngayon, ang nakita lang talaga natin si Senator Bong Revilla at ang inaasahan nga natin na kung hindi man siya ilagay sa custodial facility today, ngayong gabi, magdamag, maaaring sa opisina siya, magpalipas dito sa building ng Chief PNP. Pero malamang si IDG yung magpa-process sa kanya ngayong gabi. Yan. Okay, maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.